And praise the Lord po. Saglit. Ito. Saan naman yan? Okay. Yan. August 27, 2024. Apat na araw na lang, September na po. Ayan, may Pasko ba? Okay, glory to God. Sana po may Pasko, di ba? Purihin po ang Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we have come before you. Thank you for this wonderful day. Another day of a short meditation of your word. Saglit lang po, ayusin natin. You are the magnificent God, the everlasting God, the God who never gets tired from us. Father God, speak to us. Things may not be good for some of our friends and viewers, but we pray that your word and your promises will comfort them. May we always embrace the joy of hearing your word. Give us the satisfaction and contentment in our lives. We do not know what tomorrow may bring, but we pray that we can give our full trust in you because you are the one who holds our future. Please continue to guide us and strengthen us. Forgive us in our shortcomings. We pray for humility. We pray for wisdom. We pray for a heart that is like yours. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Init. Saglit po. Hallelujah. Tayo sa naway. Diretsong mag-ano ngayon. Kasi kahapon, and then nagbaba-brown out po talaga ngayon. Yan. Kasi kailangan na natin mag-save ng energy. Yan po, happy birthday kay Brother Daniel Talorong Bingno. Happy birthday to Rogelio Montante. Happy birthday to Nathan James Nool. Happy birthday to Erwin. Pambihira mga pangalan ngayon Makalalad. Happy birthday to Sister Syra Hernando. Happy birthday to Brother Jonan Larga Balbarin. Happy birthday to Purvi Shukla, my office mate. Yan po, office mate in way back in Sharjah in Dubai. Yan, happy birthday to all the birthday celebrants. May God bless you, your family, and may God keep you safe and healthy. May God give the desires of your heart po. Yan. And may God touch your hearts, and your minds, open your minds to receive salvation. So, glory to God. Happy birthday po sa lahat. Pasensya na, hindi ako maano dito sa ano ko. Ayan po. Sobrang init pa rin. At mag-ingat tayo. Ako po ay hilong-talilong na kagabi napuyat po ako. Napuyat ako kakapanood ng ng Pugate. ng Pugate. Natatawa na lang ako. Ayan po. So, again, thank you to all the people sharing my reels, my videos, and supporting me po talaga. Thank you. Ayan, sa isang araw, kalahating araw na lang tayo sa social media. Ayan po. Dalawang lang ako. Ito na po i-share ko po sa inyo. In Acts 4:32 to 35. Before I forget, yesterday we shared about my testimony po, di ba? What happened to me in Dubai, all those things. And I told you every now and then that tests and temptations will not be finished until the rapture comes po. Ano ba yung temptation doon? Temptation, syempre kung magagalit ako, di ba? If I will get angry for those what happened to me, yan. And of course, that is from God. If I will parang stay put lang or yun nga, kalma, di ba? And yun nga, by the grace of God, we surpass all those things po na whatever those things that happened to me, I just kept quiet. I kept it to myself. Yan, I will not open those things. Ano ba yun? Hindi ko lalabas yun.
kundi lang ako inano po ng ng Holy Spirit ng Panginoon na i-open ko yun kasi nakabaon na yun sa baul yan, and that is yung nga the Holy Spirit again is parang helping us or showing us that ano ba yun sabi, sawayin. Hindi ko alam yung po. Pero yung nga, para sawayin po ang mga kamalian. Isa sa mga trabaho ng Holy Spirit, yan, para sawayin tayo sa mga kamalian po natin para tayo ay magbago, syempre. Di ba po? So, yun yung kaya always remember that tests and temptations will always be part of our everyday life. No po? Tagal ko inisip yun na bakit ba siya share yun? Yun po, yun. So, glory to God. In Acts 4:32-35, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them, for from time to time those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Glory to God. Inuha ko sa Tagalog, konti lang naman po ito. Mga Gawa 4:32-35, nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuturing ni naman ang sarili niya, ang kanya mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang mga lupa o bahay at ang pinagbilan ay dinadala nila sa mga apostol at ipinapamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Glory to God. As a believer po, compared to unbelievers, believers must have one spirit and mind. All that belongs to us as believer are not from us but from the Lord. Because some people, di ba, they're claiming that this is our, this is our, that is, or this is our, parang you work hard for that. But actually, I told even before that God gave us these talents, talents that you are good in sales, you are good in the company, for us not to for us not to be rich, but to share what we have to the needy. And yung nga po, by the grace of God, we thank the Lord, I thank the Lord. In the church, we have the apostle where we give our tithes and offering. Yan, and by the grace of God, we are in the church. We are taught to have one mind and spirit. We have unity as what have taught in the apostles, to the apostles po, di ba? Yan, kung ano yung turo sa kanila ng Panginoong Hesus, na kailangan isa yung espiritu nyo. Yan, na walang, kumbaga, walang mataas, ganyan. Ay, yung nga, by the grace of God in the church, na we are taught like that. Wala mag-aaway-away. Even we are parang you don't know the port watchers in the other countries. When we come together in one event, that event, for example, in 50th anniversary po, although I was not there, but you can see the unity. Yan, and the one spirit po of the Port Watch nation, of the Port Watchers, and even in the online gathering,
that we are not, of course, we don't know each other. I told you, even, ayun nga, I myself, I know only those people, those believers or port watchers po here in my place and the one in Dubai because I came from Dubai. So, yung nga, hindi ka tinuruan na, 'di ba? Unlike to the unbelievers that nag-aaway-away ganyan, or you are parang you came from the church pero it seems like parang you are stranger to each other. And yung nga po, by the grace of God, we thank the Lord that in the church we have apostle where we give our tithes and offering. And in Ephesians 4:11 to 12, English na lang po. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for work of service so that the body of Christ may be built up. Hindi ko na po kinuha yung Tagalog niya. Ano po? So yung nga, by the grace of God, that we have the apostle in the church, whereas we are giving the tithes and offering, He is the one, of course, there is the council. No po? Parang sa presidente, hindi naman kaya ng presidente lahat eh. Kailangan merong, merong, di ba? May mga vice president, secretary, ayan, mga kongresista, same in the church. 'Di ba? Hindi ka naman pwedeng kahaman ka sa kala mo, kunyari, apostol ka, kaya mo la. Hindi. We need to have subordinates. Yan, bishops, by the grace of God, we have the bishops, archbishop, we have the evangelists, and the pastors, the teachers, who are, yan po, equipped talaga in the church by the grace of God. Because I told you, and what I said yesterday nga, look unto Jesus. The church, the teachings are perfect, but the people are not perfect. Being perfected lang po. Yan, hindi even you go anywhere, sa lahat naman ng mga, di ba, mga church, hindi, may nagkakaano talaga, hindi talaga, kumbaga iba-iba ugali kasi, di ba? Iba-ibang kunyari, may pinanganak na mahirap, may pinanganak na maya, iba yung ano niya. But by the grace of God in the church, because yung nga, we have said that we have the perfect teachings po. Even you are mayaman, rich, yan, you came from a parang notable family, good family, di ba? Tinuturuan kasi. We are being taught to be holy. Yan, holiness and service unto God. Yun po talaga yung anon sa church, holiness and service unto God. That's why, pag nakikita nyo may mga gathering, di ba napakaayos? Of course, we spend for the clothes, for those things that we use in the church. Pero kasi, pag mahal mo ang Diyos, wala kang tatanungin, bakit kailangan bumili ng uniform? Bakit kailangan? Kasi nga, Diyos kasi pinaglilingkuran natin na po. So, yun ang talaga, Diyos ang kailangan maayos. That's why, yung nga, by the grace of God in the church, walang riot. Yan, we don't have the riot, we don't have the, of course, there will be the misunderstanding, but by the grace of God, yung nga, we are taught na we should have one mind and spirit. Yan, we serve the Lord by unity. Na po, glory to God. And ganyan yung mga apostol. Yan. And of course, we will not parang claim what we have na atin to. Everything what we have is from the Lord. Hindi po talaga sa atin. Yan, I always tell to my children talaga, even before when Andrea, I told you that at the age of 7, she already do the vlogging. Pero writing po, yan. So, vlogging BO, di ba? Bravo. Yan. Nagbablog na siya, bata pa lang siya. And, lagi ko sinasabi, anak, ano man meron ka sa Panginoon. Kasi, di ba, bilang tao, sabi mo, ang galing ko naman. Ganyan, ang galing ko naman. Kasi, yung nga 7 deadly sins eh, huwag mapunta sa isip natin na nagkaroon ka ng posisyon, nagkaroon ka ng kung anong meron ka,
medyo tataas na yung ano mo, 'di ba? Yung lalaki na yung ulo mo, ganyan. At ayaw kasi, yung nga, we should be like Christ. No po. So that we will enter the kingdom of heaven. Yan. Hindi nga pwede mayabang. Dapat po talaga mapagkumbaba. Yan. So, glory to God. Pero lagi sinasabi ko na sa inyo tayo po'y eto pong ating sharing of the Word of God. Of course, gusto ko kumita sa meta. Sino ba ayaw kumita, di ba po? But the most number one reason for why I'm sharing the Word of God is because of the soul. Yan po. Because I love the Lord. Yung nga yung two, love God above all and love your neighbor. Yun nga po. Mahal tayo ng Diyos, kaya kung sino yung mahal ng Diyos, mahal ko rin. No po. So, glory to God. Yan ang tinuturo sa mga apostol na same like in the church na yung nga po, may nagbebenta ng mga nagbibigay ng lote, yan. Ako wala akong mabibigay ng lote. Yan po. Nagbibigay ng mga lupain, ari-arian, at ibinibigay po sa ang apostol ang nag-aasikaso. Yan, para and if you can see the churches by the grace of God in the PMCC Port Watch that we have by the grace of God, I shared last time, more than 1,000, I think 1,500 churches now around the globe and more than 74 countries po around the globe. And all those churches are bought talaga. Hindi po siya, siguro may nirerentehan pero bihira. Yan, kalimitan po talaga ay binili talaga ng church. That's why I told you, when you will look for a church, you should check where the leader is putting your money, your tithes and offering. Hindi yung kagaya ngayon. Diba? Yung nakikita natin sa telebisyon. Ako, napapaisip ako talaga sa mga membro nun. Na, alam mo yung kinasuhan na yung leader mo, na rapist, may human trafficking, child abuse, sexual, pero ikaw, pinapagtago siguro, malaki yung bibigay sa'yo, di ba? Parang ano lang kawirduhan ba magpapakamatay ka para sa, imagine mo, hindi ko maisip ngayon, more than 30 hectares na, kanino kayo nakapangalan yun, di ba? Malamang sa kanya. And by the grace of God in the church, yan po, all the properties are being named in the church. Sa ano talaga nakapangalan, no po, yan ang aking pagkakaalam po. Sa PMCC Port Watch, that's why we should be always take in consideration and check na our leader, that they should be responsible or hindi sila gahaman, hindi sa salapi. No po, yan. They should be a good leader, a good example to us that yung they're giving their tithes and offering faithfully. Di ba po? Binibigay talaga nila at hindi nila kinukurakot. Yan. By the grace of God, our late Apostle Arsenio Tan Periol, wala na siya. Yung kaya nga late, di ba? Wala na siya. Pero, ang dami niyang, kumbaga yung iniwanan niya. Magagandang churches, yung turot aral number 1 po. Yan, kaya nga maraming, yun yung masarap, di ba? Yung mawala ka dito sa mundong ito na maraming aalala sa'yo sa magandang nagawa mo. Ako kasi nung medyo palpak pa tayo, ang naisip ko talaga, sabi ko pag may mangyari sa akin, kapalpak ko, maaalala yan po. Pero yung by the grace of God, God is using us to share the Word of God po. At meron na akong, parang sasabihin mo talaga na ito talaga yung joy in Christ. No po, yung happiness that you cannot buy in the grocery. Yan, because you are sharing the gospel and ano ba inano natin? Kaluluwa. Yan po, sabi ko nga addict po ako talaga sa kaluluwa. And I will do everything for God. Kaya sa mga nasasaktan natin, pasensya na, mas mahal ko Panginoon kaysa sa inyo, di ba po? Yan. So, glory to God. Haba pa naman yan. Ayun, wala yata yung Tagalog.
Walang Tagalog. Okay po. So, English na lang. Hindi pala, Tagalog pala to, wala pala English. Unang hari, 1716 po, sapagkat hindi nauubos ang harina sa mangkok at di rin nauubos ang langis sa banga ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Yan po, di ba si Elias po ay isang propeta. Tagalog na nga lang tayo ngayon. Kinapos na naman ng English. Ika lang po. So, di ba si Elias po ay isang propeta, yan po, na hindi ko masyado ano yung ano ni Elias po. Pero yung base sa ating binanggit na yan nga po, unang hari 1716, sapagkat hindi naubos ang harina. Dahil di ba nag-request po si Elias nang gumawa ng tinapay do sa biyuda, yan po. At sinabi niya na sige, gumawa ka lang at gumawa ka pa ng para sa'yo, di ba? Yan, at hindi naubos ang langis at yan, ang harina sa mangkok, hindi rin naubos ang langis sa banga ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Glory to God po. So dito sa na to, yan sa verses po na ating binasa ay inaano lang dyan para sa akin po talaga. Isang dyan yung obedience. Yan natin sa Panginoon na parang how can we get favor from God? Ako kasi yun nga yung ko talaga paano ko makukuha yung pabor sa Panginoon po na wala akong ginawa kundi gawin ang utos ng Diyos. No po, kung ano yung utos sa church, yan, whatever those things that we have learned from the church, to obey all the commandments of God, and by the grace of God na when I was in Dubai, talagang totally messed up. Hirap na hirap ako mag-tithes, mag-offering, iniiyak ko pa talaga na, Lord, paano ba yan? Naiinggit ka talaga. Naiinggit ka doon sa mga nagbibigay. Basta dumaan ng, hindi lang kasi isa, dalawa yata, tatlo na Thanksgiving, wala ka talaga kung But by the grace of God po, before I left Dubai, because yun nga, kinahabagan tayo ng Panginoon and my company, because I didn't do anything but to them, they kept my gratuity, the last part of my gratuity po, and by the grace of God, they gave it to me. And before I left Dubai, I gave parang Thanksgiving offering ko. Basta nag-iwan po ako sa Dubai po. Yung by the grace of God. And that is, yung kaligayahan mo talaga sa Panginoon po. 'Di ba? Na in our life, we have so many trials, obstacles. We have so many, we think a lot of things because we need money, we are sick, we need to think a lot of things, no po. We need to pay the bills, we need to pay the tuition fee, so many things. 'Di ba? And even yung nakikita natin when we see around the globe, 'di ba po, the earth, yan, the world is already chaos, 'di ba po? And most likely our attention parang will yung attention mo mawawala sa Panginoon, yung focus mo na imbis na yung paglilingkod mo, ito nga sa paglilingkod marami talagang distraction. Yan po, distracted ka. Ako, when I was in Dubai, I was really too much distracted. That's why sometimes I want to to go to evangelism with the brethren po. Pero kasi nga, sobra akong distracted. And I came to a point also that I have this depression po. Siguro kaya nagbara-bara na nga lang yung ugat ko daming dinaanan, yan, depression, a lot of things, trials, lahat ng mga isipin po sa Dubai. And, in our life, because we are encountering so much problems and trials, we have a lot of things to think about, yan. But,
we should always give our full trust to the Lord po. Yan. And by the grace of God, that is happening to me right now, na ako nga I have peace by the grace of God. And obedience po. Yan. Lagi ko sinasabi talaga na kailangan kasi masunurin po na talagang marami isipin. Hindi mo na maano yan. Pero yung sumunod ka muna, tumanggap ka. Kasi sa totoo lang, alam mo yung riot, nagkakagulo sa pinapatalsik si, di ba, yung presidente natin, yung Lebanon, yung Ukraine, yung Russia, yung Hezbollah, Israel, ano-ano na. Parang, tas iniisip mo pa yung problema mo, di ba? Talagang andyan yung problema Pero ang gawin mo para magkaroon po tayo ng kapayapaan, gawin mo muna yung para sa Panginoon. Matthew 6:33 nga magtiwala po tayo sa Diyos. Yan, ilang taon na ng buhay mo, 'di ba? Andiyan pa rin ang gulo. Hindi talaga matatapos 'yan Nandiyan talaga yung gulo. Yan. Alam mo, ako naawa ko sa asawa ko. Sa totoo lang po. Lagi ko siyang kumbaga inaatake yan. Pero of course, mahal ko siya. Ano po? At kanina nakita ko yung sugat niya. Sa magkabilaan, ganyan. Di ba sabi ko nga na yung home pre muna tapos hindi sila sumunod, tapos nasira yung dryer, na-aksidente siya twice, yan, inatake pa, and eto, hindi ko alam kung na-aksidente siya, hindi niya sinabi sa akin. Nasira pala yung motor. Although para narinig ko, nasira yung motor, pero nagpagawa siya nagpapalit yata ng gulong. And yung sa part niya, yung brother niya, yung brother-in-law nun, the other day na ako'y nag-live, na aksidente, umano yung parang ang laki yata ng sira sa muka, at yung nga lagi siyang kapos, gaya. Ako yung paralyzed, walang trabaho at dito, pero alam mo yung really I thank the Lord, hindi po lumalaki yung ulo ko. I thank the Lord because I am able to buy the groceries, some of the groceries, yan, and I can buy my medicines, my meal, and I can share dito nga sa bahay. Yan, nakakabili tayo ng mga gusto ng mga bata by the grace of God. And, kumbaga yung, ito nga, paralyzed nga ako, pero alam mo yung binibigay ng Panginoon. Kasi ano ba ginawa ko? Sumunod lang ng sumunod. Yan po, from Dubai up to here, hindi natin napagtagal ko pa doon ng tithes, but by the grace of God, yung nga bago ko umalis, parang, kasi minsan, nabibigay, minsan hindi, yan nga po. Pero yung nga, nung nabigay ang aking gratuity by the grace of God na, kahit papano talaga, basta inayos, basta naging masunurin ako, and yung po nung, sa Dubai pa lang kasi, nandun na yung tinutulungan ako ng Holy Spirit po ng Panginoon sa bawat pagdidesisyon ko. Yan. At dahil yan sa pagiging masunurin po at pagiging tapat ko sa Panginoon, sinabi ko sa inyo na nagtatago ako sa kapatid ko. Yan. Kinakasangkapan ko, kinasabuhat ko ang kapatid na rin para maibigay ko yung tithes ko sa Panginoon po, sa church. And dito nga nung ako'y makauwi, yung 7 months, kung di ako nagkakamali. 7 months, kasi nga, hanap-hanap ako ng church. Meron naman church, kaya lang, hindi nga ako nakakalabas po. I mean, paralyzed nga ako. Hindi ako makalakad. Nagkikane pa ako. Pero hindi rin enough yung cane. So, marami kong kinausap. Brother Lenson, Brother Junel, marami. Bago ko napunta sa Santa Barbara muna, doon ka na ibigay yung 7 months na tithes and offering po. Yan, na tinago ko talaga. And, yung yung tinanong ako ng asawa ko, kasi nga, sabi ko, gusto ko nang bitawan tong tithes and offering na to, kasi, baka magalaw mo, or, di ba, mawala. Kasi tinanong niya, para saan yan? Yan. O, so sinabi ko, tapos sabi niya, sabi ko, baka hindi mo naman maintindihan. Ano sabi niya sa akin? Na, sigurado ba kayo, saan napupunta yung
yung mga yan, 'di ba? Ako kasi confident ako sa church nung basta dumating sa point po, it came to a point in my life that I was parang I am confident that I am in the true church by the grace of God. Yan, nakita ko talaga before I was like hesitant, yan, ang daming iniisip. I have so many questions about the church, but by the grace of God, God is the one who answered me for everything. Yan po. And yun nga, yung, alam mo yung nakip mo yung 7 months talaga. Sobrang sobrang masaya syempre. Yan, at sabi ko nga, pag naibigay ko yung gustong-gusto kong Thanksgiving talaga before the rapture, alam mo yung mararapture ka na pero ang saya-saya mo. 'Di ba? Masaya ka, mararapture ka. Pero mas masaya ka pa kasi naibigay mo yung talaga para sa Panginoon po. Yan, hindi ko alam paano gagawin yun, pero by the grace of God, tutulungan tayo ng Panginoon. Glory to God. Yan, naano ko sa Kanya dahil ang daming sugat. Yan, ano ba gusto ko sabihin po? Na yun yung masakit sabihin yung sumpa. Masakit sabihin yung sumpa sa mga tao na kasi mahal sila ng Diyos dahil ako nga nagtatapat sa Panginoon, kaya gagawin ng lahat ng Panginoon. Kunyari na may aksidente, parang kabilaan na tinatawag ka ng Panginoon. Yan, yun ang kumbaga alam na siguro nila dahil tayo po ay nagsishare ng Word of God pero matigas yung puso nila. Yan, matigas yung puso nila na ayaw tanggapin po yung Panginoon, 'di ba, yung pagpapakumbaba. At ayan po ang napakahirap po sa atin. Kaya nga sabi ko na sa nangyayari kabilaan, kung kayo po ay, yun nga, tayo po ay nagmamatigas pa sa Panginoon, sa totoo lang, di ba yung puganti kayo, yung leader, na pag ikaw kasi, inano mo yung pangalan ng Diyos, kumbaga ginamit mo sa, akong ama, ngayon akong anak, di ba ginamit mo sa kasamaan, talagang darating talaga yung time na parurusahan ka, yung talaga time mo. Yan po, kaya nga nakakatakot. Ako sabi ko sa inyo na yung natin yung Panginoon, tas Lord, magsisinungaling ako sa tao, 'di ba? So yung ano na yung nangyayari sa kanya ngayon. Pero syempre bulag yung mga niya, yung mga membro niya, hindi na natin yan. Kaya nga po na kailangan natin wisdom talaga para, 'di ba? Ka sa isang pananampalataya. Pananampalataya may matibay na sandigan. Sino sandigan mo? Si Kristo. Si Kristo talaga. Siya nagtayo ng church Glory to God. And kung ano yung turot aral na sa church, kailangan maging tayo, Christ-like po talaga. Yan ang, mahirap talaga maging Kristo. Baka wala makagawa niyan. Yan po. Pero at least, nando ka na doon sa, di ba, kahit papano, may nabago doon sa buhay mo. Yung ngayon, hindi ka pwedeng listener lang sa tinuturo ng mga kailangan talaga i-apply mo para makita sa'yo na ikaw ay tunay na Kristiyano. Yan po, hindi pwedeng Kristiyanong manghinom, Kristiyanong nagnanakaw, Kristiyanong marites, Kristiyanong magagalita. Ako yung magagalit Yan po, biyaya na natin yan, nakukontrol. Kristiyanong, di ba? Mahirap. Hindi talaga madali. Kaya nga po yung sabi ko na yung mga religion, hindi hindi papasa pag religion ang pinag-usapan natin, pananampalataya. Yan. Kasi yung iba, tradisyon. 'Di ba? Sabihin mo na bawal lang may ibang nabuntis ka ng iba, 'di ba? Pero yung gumawa ng na yon ng panukala ng law, 100 ang asawa. Di ginawang law pero sa totoo lang, ganun din naman yun 'Di ba? Para ka rin nagpasalin-salin. Kaya po talaga wala sa religion. Nasa pananampalataya at tayo po talaga dapat holiness. Yan talaga. Kasi si Kristo ay banal. Kaya dapat, ganun ang buhay natin. Na po, yan ang kaya nga,
yung napakahirap na, sabi nga, ang, kumbaga, sino maiwang tapat, di ba, ay siya maliligtas. Yan po, yung mga matatag. Kaya kailangan talaga yung pananampalataya mo ay patatagin mo, laging pakikinig ng salita ng Diyos, mag-ayuno, prayer. Yan po. At saka wag tayong tandaan natin sa anumang, ang daming lalakaran talaga sa semplang-semplang kagaya ko. Pero hindi po tayo nag-iisa maglakad. Kasama po natin ang Panginoon. Ano po? So, yan na, yung inano dyan, yung sa mangkok nga, sumunod lang siya. Yan po. Kasi, si Prophet Elijah nga, di ba? Sumunod na at di naubusan ng oil, ng arena. So, sa Panginoon po, pag meron siyang utos, sunod ka lang. Huwag ka na obey ka lang, wag puro complain. Mag-obey ka muna. Saka ka muna magmuni-muni, di ba? Pero sa totoo lang, muni-muni muna, sasagutin din ng Diyos yan. Yan po. So, lang tayo kasi, ang problema natin, matigas ang ulo po natin. Yan. Yan, sabi ko nga sa asawa ko, yung inaano na sa kanya, at paulit-ulit kami sinasabi, nung nakita ko, may sugat siya, at nagpalit pala siya ng gulong, or nag-ayos ng gulong, isa lang naman nasa isip ko. Yan. Inaano ka ng Panginoon kasi nagtatapat si Veronica, tapos ayaw niya maiwan ng mga mahal niya sa buhay. No po. Pero bigay ko na sa hindi, joke lang. Yan po, mahal pa rin natin yan, di ba po? So, pero sana nga, bago mag-rapture, kabagan sila ng Panginoon, sila po ay lumapit sa Diyos. Kaya nga po tayo, sa mga nakikinig, sana po ay hindi tayo pakinig na po. Kasi, wala kayong sisisihin pagka nag-rapture na at naiiwan kayo. Yan po. Sa mga nangyayari ngayon, yan, sa Lebanon talagang gusto na mag-repatriation ng mga, meron ng voluntary na nagpapauwi na talaga ang mga na po. At meron ako nakita pala, sorry, ito last na lang, na pinayagan na ang mga refugee sa Pilipinas. Kasi yung may pinapanood tayo yung sa YouTube, na meron dong yung mga Syrian, na-approve na yung application nila. Kasi ang Syria, halos wala na sa mapa eh. Mabubura na po. Yan. So, ayun nga, dito na sila nakatira. By the grace of God, maayos na yung buhay nila dito, and tuwan-tuwa nga sila dahil mga Pilipino kasi, di ba, hospitable, yan, and masaya sila dito. Siyempre, walang gera. Yan, pero ang nakakatakot, ang World War III po. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. Kaya, ano man ang dumating po sa buhay natin, basta be obedient po, submission sa Panginoon. At, yung wag tayong, marami talaga problema, hindi po yung mawawala. Pero, ang lagi natin tandaan, na ang Diyos sa bawat problema, nandyan po talaga. Hindi tayo iiwan, basta ikaw ay wag pasaway. Ano po? Glory to God. So, dakilang Diyos, pinupuri ka namin, niluluwalhati, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na muling nagpalakas sa amin. Salamat, O Diyos, sa hapong ito na ikaw ang patuloy na sumama sa amin, O Diyos. Salamat po sa aming mga kaibigan, ang namin dalangin na kahit papano sila po ay naliwanagan na yung mga salita. Panginoon, ikaw ang nangangako na hindi mapapako kagaya ng tao, dakilang Diyos. Kahit patuloy namin dalangin, lalo tigit sa aming mga kaibigan na nanonood ngayon, O Diyos, na sila po ay mangawakan sa iyong pangako. Hindi sa pangako ng tao, sapagkat ito po ay pwede mapako. Dalangin namin, O Diyos, sa kapaligiran, Panginoon, sapagkat hindi na po maganda ang nangyayari sa mundo. Ikaw lamang po ang nakakaalam, bagamat ito po ay kasama sa plano mo. Ang kailangan lang namin gawin ay kami maging matibay sa aming pananampalataya at lagi kami manalig, O Diyos, sa iyong magagawa. Magtiwala kami, Panginoon, na ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kapayapaan, at ikaw ang aming kaligtasan. Sa iyong pangalan lang po makakatanggap ng kaligtasan. Hallelujah! Salamat po, Ama. Patuloy namin nilalapit ang mga may sakit. Ikaw ang magpagaling, magpalakas sa mga maraming pangangailangan, pinansyal. Ikaw po ang maglalaan, O Diyos,
sa mga kalakasan na kailangan namin, lalo tigit sa mga panahong ito. Lord, paglaanan mo kami ng higit na pinakamabuti at sa mga kaibigan namin, alam namin na maraming, Panginoon, nahihirapan na sa mga PNP o Diyos na patuloy na lumalaban, pinagtatanggol ang bawat bansa o Diyos, lalo tigit sa Pilipinas, sa mga Coast Guard. Lagi mo silang ingatan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang laging sasama sa kanila, Panginoon, maging sa kanilang pamilya at papalain mo. At laging magkaroon ng, O Diyos, laging magkaroon ng kapayapaan. O Diyos, pagtitiwala sa iyo. Salamat po. At patuloy naming nilalapit, O Diyos, sa mga kaibigan namin hindi pa tumatanggap ng kaligtasan. Lord, patuloy kang gumawa makapangyarihan sa kanila. O Diyos, ang iyong Santong Espiritu ang magpahayag, O Diyos. Hallelujah. Nawa, sa mga nangyayari sa kapaligiran, O Diyos, huwag na silang mag-alinlangan, Panginoon, na ikaw po ang aming kaligtasan. Hallelujah. Salamat po, Ama, nawa sa araw ng bukas, ikaw, O Diyos, ang magpalakas sa iyong abang likod upang muling magdala na yung mga salita at na yung mga katotohanan. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, pagtitiwala sa makapangyang pangalan ni Jesus. Lord to God, amen and amen and amen. And yun nga po, see you all tomorrow and God bless us all. Salamat po.